Saan na naman ba ang tungo mo? At nakita kong kumuha ka ng pera sa pitaka ko kanina, Erickson. Baka magsugal ka na naman ha. Sinasabi ko na sa'yo, walang maidudulot na maganda ang pagsusugal. Papasarapin ka lang yan sa una, pero sa huli ay magiging luhaan ka rin. Di naman po ako magsusugal, Lolo Emmanuel eh. Bukas na kasi yung perya sa may plaza. Magbibingo po ako. Hindi po ako magsusugal. Sugal pa rin yun, damuho kang bata ka. At kailangan mong tumaya doon. Ikaw talaga, oo. Ibalik mo yung kinuha mong pera at pambili natin yan ng bigas. Sige po, Lolo. Aalis na po ako. Ipagdasal niyo na lang po na mapanalunan ko po yung jackpot. Hoy, Erickson! Bumalik ka rito! Jaskin bata ito! Ibalik mo ang pera ko! Hindi na pinansin ng 20 anyos na si Erickson ang pagtawag ng kanyang Lolo Emmanuel. Mabilis siyang tumakbo palayo sa kanilang maliit na kubo. Sa edad na yun ni Erickson, masasabi niya na pakiramdam niya ay isa pa rin siyang bata, kaya wala pa sa isip niya ang magtrabaho. Nabubuhay sila ng kanyang Lolo Emmanuel dahil sa isang anak ng lolo niya na nasa ibang bansa. Buwan-buwan ay nagpapadala yun sa kanyang lolo. Si Erickson ang paboritong apo ni Lolo Emmanuel. Kaya naman, sunod nito ang mga gusto niya, lalo na nung bata pa siya. Kaya kahit nasa syudad na ang buong pamilya ni Erickson, ay mas pinili pa rin niyang samahan ang lolo niya. Nang makalayo na si Erickson, ay saka lang siya huminto sa pagtakbo at naglakad na lang. Habang tinatahak niya ang daan papuntang peryahan, ay napansin niya ang ilang kalalakihan na may bitbit na mga tandang na manok. Saan kaya sila pupunta? Saka bakit sila may dalang tandang na manok? Huminto si Erickson sa paglalakad. Hindi niya maintindihan, pero tila may kung anong puwersa ang humila sa kanya para sundan ng tingin ang direksyon kung saan papunta ang mga lalaking may bitbit na mga manok. Kaya sa halip na magpatuloy papunta sa peryahan, ay napagpasyahan ng binata na sundan ang mga yon. Habang nakasunod si Erickson sa mga lalaki, ay narinig niya ang unti-unting paglakas ng mga sigawan at hiyawan mula sa hindi kalayuan. Nang makarating siya sa dulo ng isang makitid na daanan, tumambad sa kanya ang isang malawak na lupa na puno ng mga tao. May mga nakatayo sa gilid na abala sa pakikipag-usap, habang ang iba naman ay nakapalibot sa isang bilog na tila may pinapanood sa gitna. Lumapit siya at sumingit sa mga kumpulan at doon niya nalaman na isang sabungan pala ang lugar na yon. Hindi niya inakala na meron palang ganun sa kanilang lugar. Sa gitna ng bilog, nakita ni Erickson ang dalawang lalaking hawak ang kani-kanilang tandang. Ang kulay ng isang manok ay kulay pula, samantalang ang isa naman ay pinaghalong kulay puti at itim. Nag-abutan ng pera ang mga lalaki na naroon at inilista ng isang lalaki ang mga pustahan. Naguluhan si Erickson sa mga nangyayari sa paligid niya dahil yun ang unang beses na nakapunta siya sa ganung lugar. Pero natutuwa siya at namangha sa mga bagay-bagay na kanyang nakikita. Napansin ni Erickson na may tinanggal ang dalawang lalaki sa paa ng kanilang manok. Ang tinanggal na mga lalaki ay kung tawagin ay bayna. Yun ang ginagamit na pangtakip sa tari upang hindi makasugat. Hanggang sa pumuesto na ang dalawang lalaki sa gitna at binitiwan ang kani-kanilang manok. Agad na nagsimula ang sabong. Mas lalong naging matindi ang sigawan ng mga tao habang pinapanood ang paglalaban ng dalawang manok na walang kaalam-alam na sila ay pinagkakaperahan. Tahimik na nanood si Erickson sa laban. Agad na nagpakawala ng mga tirada ang dalawang manok. Ang bawat paghampas ng mga pakpak at pagkikig ng paa ng mga manok ay mistulang Armalite na maririnig sa buong paligid at sinabayan pa yon ng hiyawan ng mga tao. Habang patuloy ang laban, unti-unting nauunawaan ni Erickson kung bakit ganun ang reaksyon ng mga tao na naroon. Yun ay dahil sa pustahan
kung sino ang mananalo sa dalawang manok. Ramdam niya ang adrenaline at tensyon sa bawat sigaw at tawanan ng mga taong naroroon. Sa gitna ng laban ay napansin ni Erickson ang isang lalaking may matikas na katawan. Kampante nitong pinapanood ng laban habang humihipak sa sigarilyo nito. Maya-maya pa ay nakita niya na binuksan ng lalaki ang belt bag nito at nasilip ni Erickson na puro pera ang laman nun. Wow! Grabe! Ang dami niyang pera! Lahat kaya yun ay dahil lang sa sabong? Nawala na ang atensyon ni Erickson sa dalawang manok na naglalaban at tumuon na lamang siya sa lalaking yun. Hanggang sa narinig na lang niya ang sigawan ng mga naroroon. Nang tingnan niya ang dalawang manok ay bagsak na ang isa, laylay na ang tuka. Kinuha ng lalaking may maraming pera ang nanalong manok. Nakita ni Erickson na binigyan ng maraming pera ng isang lalaki ang lalaking nakakuha ng kanyang atensyon. Umalis na rin ang lalaki at hindi alam ni Erickson kung bakit niya yon sinundan. Nakita niya ang lalaki na maayos na inilalagay ang manok sa kulungan na nasa likod ng isang puting pick-up truck. Hindi na nahiya si Erickson na lapitan ang lalaki upang kausapin yon. Congratulations po sa inyo, boss! Manok niyo ho pala ang nanalo. Alam ko. Bakit ka nandito? Gusto mo ba ng balato? Oh, ito ang balato. Napamaang si Erickson nang abutan siya ng lalaki ng 1,000 piso. Nagtataka niya yung tinanggap dahil ang totoo ay hindi naman siya manghihingi ng balato. Salamat po, bossing. Pero hindi naman po ako nanghihingi ng balato eh. Gusto ko lang pong sabihin na napakagaling po ng manok nyo. Ano? Ayaw mo ng balato? Aba kukunin ko na yung pera. Gusto ko na ho pala. Pero salamat na rin po sa balato. Gagamitin ko itong pera na binigay nyo sa pagtaya ko po sa sabong. At baka gaya nyo po swertihin din ako. Kung sakali po unang beses po akong tataya sa isang sabong Kung ako sa'yo, huwag mo nang simulan ng pagsasabong kung hindi mo pa nasusubukan. Nakakaadik ang sugal na to, Utoy. Kung wala kang swerte, lalamunin ka ng kagustuhan mong manalo kahit ilang beses ka nang natatalo. Hindi na nagawang makapagsalita pa ni Erickson dahil sumakay na ang lalaki sa pick-up truck at agad nito yung pinaandar paalis. Tahimik niyang pinanood ang papalayong sasakyan at inisip niya na baka nasa sabong ang kanyang swerte. Umuwi na si Erickson sa bahay nila mula sa sabungan. Pagpasok niya sa kanilang bakuran ay naroon si Lolo Emmanuel na nakaupo sa harap ng bahay. Naramdaman niya na kanina pa siya nito hinihintay dahil agad na tumalim ang tingin nito nang makita siya. Ano, Erickson? Ubus na siguro ang perang kinupit mo sa akin, no? Ikaw, ha? Nasasanay ka sa pagkuha ng pera ko nang hindi ka nagpapaalam. Lolo, hindi mo naman kasi ako binibigyan Kasi, sa pagsusugal mo lang dinadala ang pera. Paano kita bibigyan? Hindi naman po ako nagpunta sa peryahan, Lolo Kung ganun, saan ka galing? Lo, meron na po palang sabungan dito sa lugar natin. Sabungan? Huwag mong sabihin na doon ka galing. Kaya nga po nalaman ko, di ba? Kasi doon po ako galing. Si Lolo naman talaga hindi nag-iisip. Anong hindi nag-iisip? Damontres ka, bata ka. Ikaw ang hindi nag-iisip. Ano ka ba, Erickson? Hindi mo ba alam kung anong klaseng bisyo yon? Ang sabong, walang magandang na idudulot yan sa tao. Ang taas naman po kagad ng emosyon nyo, Lolo. Nanood lang naman po ako Hindi po ako nagsugal. Wala po akong balak na tumaya o magsabong. Nakakatuwa lang pong panoorin yung mga manok na naglalaban. Alam mo ba, Erickson? Dati rin akong nawili sa sabong. Akala ko nun, panandalian lang ang lahat. Pero nagtuloy-tuloy na. Kung hindi ko pa napagtanto na wala yung mabuting idudulot sa akin, baka ngayon iniwan na ako ng asawa at mga anak ko. Lahat ng pera ko noon, ubos. Sila talaga.
Pati pamilya ko napabayaan ko na. Paano kung mangyari din yun sa'yo? Hindi kumibo si Erickson. Tumango na lang siya. Pero sa totoo lang, hindi niya maalis sa isip ang lalaking nakita niya sa sabungan. Iba ang dating nito, mula sa kilos hanggang sa tila misteryong nakabalot sa pagkatao nito. Hoy Erickson! Nakikinig ka bang bata ka? Opo, nakikinig po ako, Lo. Huwag po kayong mag-alala. Naaaliw lang po talaga ako sa panonood ko ng mga manok na nagsasabong. Hindi po ako tataya dun. Pinapangako ko po sa inyo. Sana nga'y totoo yung sinasabi mo, Erickson, na. Dahil ang sabong ay sa una ka lang pasasarapin tulad ng ibang sugal. Pero sa huli, ikaw ang mawawalan. Tumango na lang si Erickson at saka siya pumasok sa kanilang bahay. Humiga siya sa papag at habang nakatingin siya sa kisame ay naisip niya na bukas ay muli siyang babalik sa sabungan at baka muli niyang makita ang lalaki na talagang kumuha sa kanyang atensyon. Nang sumunod na araw, sa kabila ng pagtutol ng lolo ni Erickson, ay bumalik pa rin siya sa sabungan. Dala niya ang 1,000 piso na ibinigay sa kanya ng lalaki nung nakaraang araw. Hindi siya mapakali sa ideya na pwede niyang palaguin ang pera na yon at baka sakaling mapasaya niya si Lolo Emmanuel kapag nangyari yon. Pagdating niya sa sabungan, agad niyang hinanap ang nangongolekta ng taya. Naglabas siya ng pera at pinili niya ang manok na sa tingin niya ay malakas. Itinaya niya ang 1,000 piso. Maya-maya pa ay nagsimula na ang sabong. Pinanood niya ang laban ng may halong kaba at pananamig. Ngunit mabilis na natalo ang manok na tinayaan ni Erickson. Parang nawalan siya ng lakas habang pinapanood ang ibang tao na masaya sa kanilang panalo. Ang pera niya na 1,000 piso ay nawala ng parang bula. Bagsak ang balikat na lumayo si Erickson sa sabungan. Napigilan bigla si Erickson nang marinig ang isang pamilyar na boses sa likuran niya. Pinagsabihan na kita, di ba? Na huwag kang tataya. Lumingon si Erickson at nakita niya ang lalaki mula kahapon. Seryoso yung nakatingin sa kanya. Pasensya na po, Manong. Gusto ko lang sanang palaguin yung binigay niyong pera para matuwa sa akin ang lolo ko eh. Pero wala. Talo eh. Kung gusto mo magkapera, magtrabaho ka. Magbanat ka ng buto. Hindi ka yayaman dito sa sabungan. Ako na nagsasabi sa'yo. Wala po akong trabaho, Manong eh. Pero kung meron kang maibibigay sa akin na trabaho, tatanggapin ko yon. Kahit na ano po, gagawin ko. Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Talaga? Kahit ano, tatanggapin mo? Opo, para makatulong na rin po ako sa lolo ko. At teka, ano nga po palang pangalan nyo? Diego. Ikaw? Erickson po. May trabaho ka bang pwedeng ibigay sa akin, bossing? Kahit anong klaseng trabaho po, basta wag lang iligal. Tatanggapin ko po. Ang totoo niyan nangangailangan ako ng isang tao. Sige, mamaya. Pagkatapos itong sabong, sumama ka sa akin sa bahay ko. Tinitigan ni Diego si Erickson ng diretso sa mata bago ito muling umalis para ihanda ang manok na ilalaban nito. Ang totoo niyan ay biglaan ang pagsasabi ni Erickson na gusto niya ng trabaho. Hindi naman niya akalain na meron palang ibibigay na trabaho sa kanya si Diego. Napasubo siya kaya kailangan niya na yung panindigan. Matapos makipagsabong ni Diego ay sumama si Erickson sa lalaki. Pinasakay siya ni Diego sa pick-up truck nito. Habang nagmamaneho naman si Diego ay hindi napigilan ni Erickson ang magtanong sa lalaki. Ayos ah. Mamahalin po siguro tong sasakyan nyo, Boss Diego. Siguro, ang dami mo nang naipon sa sabong, no? Ngumiti lang si Diego at hindi sumagot. Tuloy lang ito sa kanyang pagmamaneho. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay nakarating na sila sa isang malawak na lupaing na papalibutan ng mga puno at bakod.
Sa gitna nun ay may isang malaking bahay na yari sa bato at kahoy. Mistulang isang modernong farmhouse yon. Sa likuran ng bahay ay puno ng kulungan ng mga manok. Bumaba sila mula sa sasakyan at luminga si Erickson sa paligid ng may labis na pagkamangha. Wow! Grabe, Boss Diego! Ganito kalaki ang bahay mo? Ang dami pang manok! Nakahilero! Oh. Ang ganda pagmasdan! Ang lawak! Bossing, katas ba ng sabong ang lahat ng to? Oo naman. Ganito pala talaga ang kita sa sabong, no? Bakit ayaw mo ako magsabong, bossing? Malay mo, di ba? Magkaroon din ako ng ganito dahil sa sabong. May swerte ako, Erickson. Pero hindi lahat ng tao may ganon. Anong swerte ang ibig mong sabihin, bossing? Akala ko ba sumama ka rito dahil kailangan mo ng trabaho? Oo nga, bossing. Pasensya na, bossing ha. Ang dami kong tanong. Anong klaseng trabaho ba ang sinasabi nyo? Dahan-dahang naglakad si Diego papunta sa kulungan ng mga manok habang nakasunod naman si Erickson. Madaling trabaho lang. Tagapangalaga ng mga manok ko. Siguraduhin mo maiinumin silang tubig palagi. Pakainin mo sila ng 2 beses sa isang araw. Umaga at isa bago dumilim. Kayang-kaya ko yan, bossing. Madali lang pala eh. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, bigyan mo rin sila ng multivitamins. Kailangan malusog ang mga manok ko dahil pansabong silang lahat. Dapat nakakondisyon palagi. Ayos, bossing. Kaya kong lahat yan. Bossing, magkano naman pala ang sahod ko? Kada linggo, bibigyan kita ng 2,000 piso bilang sahod. Kung maganda ang trabaho mo, pwede pang tumaas yun. Biglang lumiwanag ang mukha ni Erickson sa kanyang narinig. Talaga, bossing? Sige, tatanggapin ko. Nagkamayan sila bilang tanda ng kanilang kasunduan. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip ni Erickson ang tanong tungkol sa swerte na sinasabi ni Diego. Nakangiti siya pero sa loob-loob niya ay alam niyang may kakaiba kay Diego na nais niyang tuklasin. Matapos na makipag-usap kay Diego ay umuwi na kagad si Erickson sa bahay nila. Nakangiti siyang pumasok sa pintuan at nadatnan niya ang kanyang lolo Emmanuel na abala sa paghuhugas ng mga gulay sa kusina. Lolo! Lo, may magandang balita po ako sa inyo. Sa pagkakakilala ko sa iyo, kahit minsan ay wala kang dinalang magandang balita. Ano na namang kalokohan yan? Lolo naman init kaagad ng ulo. Hindi to kalokohan, Lo. Alam niyo po ba? May trabaho na po ako! Tadaan! O di ba magandang balita? Napahinto bigla si Lolo Emmanuel sa kanyang ginagawa at lumingon kay Erickson. Nakataas ang kilay nito. Trabaho? Ikaw? Aba, hindi nga. Totoo nga, Lolo. Makapaghinala naman to si Lolo. May kumuha po sa akin, Lolo. Tagapangalaga po ng mga manok na pangsabong. Napakunot ang noo ni Lolo Emmanuel. Tila iniisip kung seryoso ang kanyang apo. Abay, sino nagtiwala sa'yo na alagaan ang mga manok nila? Baka naman, gawa-gawa mo lang yan ha? Para makaalis ka palagi dito sa bahay at makaiwas ka sa mga gawain. Lolo, nagsasabi po ako sa inyo ng totoo. Kay Boss Diego po ako magtatrabaho. Yung lalaking nakilala ko po sa sabungan. Sabi ko na sa inyo may magandang mangyayari sa akin sa sabungan na yun Lo, kung makikita nyo lang po, grabe. Sobrang laki po ng farm niya. Ang daming manok, mga nakailera po. At kailangan niya po ng tagapangalaga ng mga manok niya. Kaya yun. Sakto, ako po ang kinuha niya. Kung totoo man yan, Erickson, abay siyempre, masaya ako para sa'yo. Dahil sa wakas, naisipan mo ring magbanat ng buto. Siyempre naman po, Lo. Ayoko na rin kasing laging napapagalitan nyo Para kapag may trabaho na po ako, hindi na po ako kukupit ng pera sa inyo. O di ba? Ay nako,
Sana nga yung trabahong yan ang maging daan para tumigil ka na sa pangungupit sa akin para lang makapagsugal ka. Titigil na po ako sa pagsusugal, Lo. Huwag po kayo mag-alala. Magpo-focus na lang po ako sa trabaho ko kay Bossing Diego. Mabuti naman kung ganon. Sana ipanindigan mo yung mga sinasabi mo sa akin ngayon. Ngumiti si Erickson at naging masaya siya dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng kakayahan na makatulong sa kanyang lolo Emmanuel. Nang sumunod na araw ay nagbago na ang routine ni Erickson. Simula noon ay araw-araw na siyang gumigising ng maaga upang magtungo sa bahay ni Diego upang magtrabaho. Mabilis siyang nasanay sa amoy ng mga manok. Sinikap niyang magawa ng maayos ang kanyang mga trabaho. Inalagaan niya ng mabuti ang mga manok ni Diego at siniguro niya na laging nasa kondisyon ang mga yon. Sa bawat araw na kasama ni Erickson si Diego, ay unti-unti niya itong nakikilala. Tahimik na tao si Diego, pero mabait ito at madaling makagaanan ng loob. Kung minsan, kapag may laban si Diego sa sabungan, ay sinasama niya si Erickson. Sa tuwing nananalo ang mga manok ni Diego, ay palaging may balato si Erickson sa kanya, kahit maliit lang. Pakiramdam ni Erickson, para na siyang bahagi ng tagumpay ng lalaki sa bawat laban ng mga manok nito. Ngunit may isang bagay na bumabagabag kay Erickson. Ramdam kasi niya na tila may lihim itong itinatago. Tuwing sinisubukan niyang magtanong o magbiro tungkol sa loob ng bahay ni Diego, palaging inililihis ng lalaki ang usapan. Ni minsan ay hindi siya pinapasok ni Diego sa loob ng malaki nitong bahay, kahit gustong-gusto niyang makita ang interior ng napakagandang bahay na yon. Nang dumating ang unang araw ng sahuran, ay sobrang saya ni Erickson. Ang pinaghirapan niya sa loob ng 1 linggo ay nagbunga ng pera na sa tingin niya ay nararapat na ibigay niya sa kanyang lolo. Kaya pag uwi niya, iniabot niya ang buong halaga ng sinahod niya kay Lolo Emmanuel. Labis ang tuwa ng kanyang lolo at tila napawi ang lahat ng pagdududa nito kay Erickson. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Erickson na ipinagmalaki siya ng kanyang lolo, kaya mas lalo pa niyang ginustong pagbutihin ang kanyang trabaho. Sa paglipas ng mga linggo, lalong naging malapit sina Erickson at Diego. Naging madalas ang kanilang biruan at usapan, at magkaibigan na ang turingan nila sa isa't isa. Madalas silang magkasama sa sabungan, at tuwing may laban si Diego, palaging naroon si Erickson bilang taga-suporta. Unti-unti, nagsimula ng magtiwala si Diego kay Erickson, at ganun din si Erickson kay Diego. Isang araw, habang nasa sabungan, ay napansin ni Erickson ang isang kaguluhan sa isang sulok. May grupo ng 5 malalaking lalaki na binugbog ang isang matandang lalaki na walang kalaban-laban. Kitang-kita sa mukha ng matanda ang hirap at takot, habang walang awa itong sinisipa at sinusuntok ng grupo. Hindi na nagdalawang isip si Erickson na tulungan ang matandang lalaki, pero nang ihahakbang pa lang niya ang kanyang mga paa, ay bigla siyang hinawakan ni Diego sa braso. Mahigpit ang pagkakahawak nito. Huwag kang makikialam kung gusto mong pang mabuhay. Pero tignan mo, hindi naman tama yung ginagawa nila, matanda na yung tao. May lolo rin ako. Hindi ko kayang manood lang, Boss Diego. Grupo ni Baron naman ngayon. Malakas ang kapit niya sa mga pulis dito. Kahit anong gawin nila, walang naglalakas loob na kumalaban sa kanila. Kapag kinalaban mo ang grupo ni Baron, ay para kang bumangga sa matibay na pader. Muling napatingin si Erickson sa grupo, at doon niya nakita si Baron, ang leader ng grupo na yon. Matangkad ito, at sa tingin niya ay nasa 6 na talampakan ang taas nito. Meron itong matipunong pangangatawan at may malaking peklat sa pisngi. Napansin ni Baron si Diego at Erickson na nakatingin dito. Lumapit ito kasama ang mga tauhan nito at tumigil sa harapan nila. Mayabang kung makatingin si Baron
na para bang pakiramdam nito ay nakatataas ito sa lahat. Diego! Panalo na naman ang manok mo kanina. Dapat siguro, bahagi mo naman sa akin kung ano ang sikreto mo. Bakit kahit kailan, hindi natatalo ang mga manok mo? Wala akong sikreto, Baron. Magaling lang talaga ako magkondisyon ng mga manok ko bago sumabak sa laban. Tumaas ang kilay ni Baron at tila hindi kumbinsido sa sagot ni Diego. Itinuro nito si Erickson. Sino naman ito? Ngayon ko lang nakita yan dito sa sabungan. Si Erickson, kaibigan ko. Bago nga lang siya dito. Nilingon ni Baron si Erickson at naramdaman ni Erickson ang kaba sa kanyang dibdib. Ang titig ni Baron ay parang nanunuot sa kaloob-looban ng kanyang kaluluwa. Huwag kang magkakamali, bata. Malupit ang mundo ng sabong. Sana alam mo ang pinapasok mo. Pagkatapos nun ay tumalikod na si Baron kasama ang grupo nito, saka umalis. Nanatili naman si Erickson na nakatingin sa mga yon habang hindi naaalis ang kaba sa kanyang dibdib. Sinabi ko na sa'yo huwag mo nang pansinin ang mga ginagawa ni Baron. Mapanganib siyang tao, Erickson. Yan ang tatandaan mo. Habang pinagmamasdan ni Erickson ang papalayong grupo, dama niya ang bigat ng babala ni Diego. Noon lang siya nakaramdam ng ganong klaseng takot at alam niya na sa pagkakataon na yon ay kailangan niyang sundin ang mga sinabi ni Diego. Isang hapon, tapos na ang trabaho ni Erickson sa manukan. Naglakad na siya papunta sa gate ng bahay ni Diego. Bit-bit ang kanyang bag nang mapansin niya ang nakabukas na bintana sa sala ng bahay. Matagal na niyang gustong makita ang loob ng bahay ni Diego, kaya't hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magtungo roon para sumilip. Ayos, nakabukas ang bintana. Sisilip lang ako. Wala naman sigurong masama Lumapit si Erickson sa bintana at dahan-dahang sumilip. Sa loob, nakita niya si Diego na nakaluhod sa sahig. Hawak nito ang isang bagay na bilog at tila inuusalan nito yon ng kung anong dasal. Alam niya na ang bagay na yon ay ang kwintas na palaging suot ni Diego. Biglang dumilat ang mga mata ni Diego at diretso itong tumingin kay Erickson. Nagulat naman si Erickson. Naisipan niyang tumakbo pero naisip niya na wala na yung silbi dahil nakita na siya nito. Nako, pasensya ka na, bossing. Hindi ko sinasadya. Magpapaalam lang po sana ako Pauwi na kasi ako. Hindi nagsalita si Diego. Tumayo ito, dala ang kwintas at lumabas ng bahay. Dumiretso ito kay Erickson. Ilang beses ko na sinabi sa'yo, Erickson. Bawal kang pumasok sa loob ng bahay ko. Hindi naman po ako pumasok, Boss Diego Nasa labas lang po ako at sumilip lang po sa bintana. Nangangatwirang ka pa. Ano nakita mo? Wala naman, bossing. Nakita ko lang na parang dinadasalan niyo po yung kwintas niyo. Bakit niyo nga pala dinadasalan yun, boss? Miyembro ho ba kayo ng kulto? Saglit na tumihimik si Diego habang matiim itong nakatingin kay Erickson. Tutal, may tiwala naman ako sa'yo. Sasabihin ko na. Pero kailangan mong mangako sa akin, Erickson. Walang ibang dapat na makaalam nito. Oo, bossing, pangako. Wala akong pagsasabihan kahit kanino, Texman. Alam mo ba na ang kwintas na to ay isang agimat? Namana ko ito sa tito ko na magaling din sa sugal, lalo na pagdating sa sabong. Ito ang dahilan kung bakit hindi natatalo ang mga manok ko. Nagdadala ito ng swerte sa akin at kailangan ko itong dasalan araw-araw upang manatili ang swerte nito. Agimat? Ibig sabihin totoo pala mga ganon? Oo, tama ka. Totoo nga. Pero tandaan mo, Erickson, walang ibang dapat makaalam nito. Kapag nalaman to ng iba, baka magkaroon ako ng malaking problema. Pangako, Boss Diego. Wala po akong pagsasabihan kahit kanino. Ligtas po ang sekreto niyo sa akin. Mabuti kung ganun.
Aasahan ko na tutuparin mo ang pangako mo na yan, Erickson. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Oo nga pala, halika na. Ihatid na kita pa uwi. Naku, Boss Diego, wag na. Malapit lang naman yung bahay namin eh. Kayang-kaya ko naman maglakad. Huwag mo na akong tanggihan. Papadilim na rin at delikado sa daan. Saka, kakapasok lang natin sa usapan tungkol sa agimat ko. Siguradong may gusto ka pang itanong, di ba? Natigil si Erickson. Hindi na siya tumanggi pa at tumango na lamang. Sumakay silang dalawa sa pick-up truck ni Diego at nagsimula na itong magmaneho. Habang nasa biyahe, hindi napigilan ni Erickson ang muling magtanong kay Diego. Boss Diego, bakit nga ba ayaw mo talagang ipaalam sa iba yung tungkol sa agibat mo? Hindi ba? Parang ang astig mo nun kapag nalaman nila na may ganyan ka. Dahil alam kong kapag nalaman ng iba, ay pag-iinteresan nila ang agimat at manganganib ang buhay ko. Bakit naman? Akala ko ba hindi na yan pwedeng maagaw sa inyo. Diyan ka nagkakamali. Pwede pa itong maagaw sa akin, Erickson. Ang ganitong klaseng agimat ay hindi basta-basta. Kapag nalaman ng maling tao ang kapangyarihan nito, ay gagawin nila ang lahat para makuha to. At hindi ako makapapayag na mapunta to sa maling tao. Kaya makikipagpatayan ako para dito. Natahimik si Erickson. May naramdaman siyang bigat sa sinabi ni Diego. Pero, bakit hindi mo na lang itago o wag nang gamitin? Para hindi ka na mag-alala. Hindi ganun kasimple yun. Ang agimat na ito, ang bumubuhay sa akin. Kung wala to, malamang wala rin ako ngayon o baka mahirap pa ako sa daga. Pero alam ko rin na darating ang araw na magiging delikado na ang lahat para sa akin. Kaya nga, ingat na ingat ako, Erickson. Tumango si Erickson at doon niya na naintindihan ang sitwasyon ng kanyang bagong kaibigan. Habang patuloy ang biyahe, hindi niya maiwasang mapaisip na napakaswerte pala talaga ni Diego dahil meron itong agimat na kagaya nun. Ngunit may takot din siyang naramdaman dahil hindi lang pala swerte ang dala nun sa buhay, kundi panganib din. Tama ito na kapag nalaman ng ibang tao kung ano ang nagagawa ng agimat na yon, malaki ang posibilidad na manganib ang buhay ng nagmamay-ari nito. Makalipas lang ang ilang minuto, huminto na ang pick-up truck ni Diego sa tapat mismo ng bahay ni na Erickson. Masaya si Erickson dahil hindi niya na kailangan pa ang maglakad pauwi. Salamat, Boss Diego Ikaw talaga ang the best na boss sa lahat. Nako, wala yon. O paano? Magkita na lang tayo bukas. Alam mo, boss, ano kaya kung bumaba muna kayo para naman maipakilala kita sa lolo ko? Agad na umiling si Diego at ngumiti ng bahagya. Sa ibang araw na lang siguro. Medyo pagod na rin ako Boss, tsak na matutuwa ang lolo ko kapag nakilala ka. Gusto rin niya kasing personal na magpasalamat sa'yo dahil binigyan mo ako ng trabaho. Ay nako. Sige na nga. Pero saglit lang Sabay na bumaba ng sasakyan ang dalawa at pumasok sa bahay ni na Erickson. Agad nilang nakita si Lolo Emmanuel na nasa kusina at abala sa paghahanda ng hapunan. Napatingin si Lolo Emmanuel sa kanila. Agad na napansin ni Erickson ang gulat sa mukha ng kanyang lolo nang makita si Diego. Lo, nandito ho pala ang boss ko, si Boss Diego. Boss, siya naman po ang Lolo Emmanuel ko. Hindi agad nakapagsalita si Lolo Emmanuel. Nanlaki ang mga mata habang titig na titig kay Diego. Marahan itong naglakad palapit. Magsasalita sana si Diego, ngunit bigla na lamang sumigaw si Lolo Emmanuel. Umalis ka dito! Lumabas ka sa pamamahay ko! Alis! Lolo, sandali! Bakit ganyan kayo magsalita sa boss ko? Agad na napalingon si Diego kay Erickson. Napansin niya na hindi na ito komportable. Erickson, mauuna na ako. Pero boss, sandali! Mabilis na tumalikod si Diego at nagmamadaling lumabas ng bahay. Naiwan si Erickson na litong-lito at nagtataka
sa inasal ng kanyang lolo. Lo, ano nangyari sa'yo? Bakit niyo po pinaalis ng ganun yung boss ko? Lo, boss ko po yun. Baka mamaya mawalan pa po ako ng trabaho dahil sa ginawa niyo eh. Hindi ka na pwede magtrabaho sa kanya, Erickson. Ano po? Pero bakit? May ginawa po ba siya sa inyo? Ngayon niyo lang naman po siya nakilala. Basta, Erickson, sundin mo na lang ang sinabi ko at huwag ka nang marami pang tanong. Hindi na nagsalita pa si Erickson dahil alam niya na mas lalo lang magagalit si Lolo Emmanuel. Labis ang kanyang pagtataka kung bakit gano'n na lamang ang galit ng lolo niya sa kanyang boss Diego. Gayong sigurado naman siya na yun ang unang beses na nakilala nito ang kanyang amo. Nang sumunod na araw, sa kabila ng pagbabawal ni Lolo Emmanuel, ay nagdesisyon pa rin si Erickson na pumasok sa trabaho. Nais niya na makausap si Diego upang makahingi siya ng paumanhin sa inasal ng kanyang lolo nung nagpunta ito sa bahay nila. Matapos ang agahan ay pasimpleng naglakad palabas ng bahay si Erickson, ngunit nasa pintuan na siya nang marinig niya ang boses ni Lolo Emmanuel. Saan ka pupunta, Erickson? May pupuntahan lang po ako, Lolo. Doon po, sa peryahan. Lumapit si Lolo Emmanuel kay Erickson. Tinignan siya nito ng matalim. Sinungaling ka! Sarado pa ang peryahan ng ganitong oras. Alam ko kung saan ka pupunta, Erickson. Doon sa Diego na yon. Tama ba? Oo na. Pupunta po ako kay Boss Diego. Hindi po ako pwedeng hindi pumunta ron kasi meron po akong trabaho sa kanya. Hindi ka talaga marunong makinig, ano? Sinabi ko na sa'yo kagabi na hindi ka na magtatrabaho pa sa kanya. Maghanap ka na lamang ng ibang trabaho. Lo, kung gusto niyo po talagang tumigil na ako sa pagtatrabaho kay Boss Diego, bigyan niyo po ako ng matinding dahilan. Hindi yung basta niyo na lang po ako pagbabawalan na magtrabaho sa kanya nang hindi ko alam kung bakit. Ano bang meron kay Boss Diego at galit na galit kayo sa kanya? Huminga ng malalim si Lolo Emmanuel at matiim na tumingin kay Erickson. Si Diego ay isang aswang, Erickson. Ano po? Aswang? Aba, Lolo, joke ba yan? Huwag naman po kayo magbiro ng ganyan, Lolo. Sa tingin mo ba ay magbibiro pa ako sa mga ganitong kaseryosong bagay? Alam mo kung ano ang buhay ko noon, Erickson. Nakikipaglaban ako sa mga aswang. Alam ko kung paano makita ang isang aswang. Kahit tignan ko lang ito. Pero Lolo, mabait po siya. Mabait po si Boss. Tinulungan niya ako. Hindi siya maaaring maging aswang. Ganyan na mga aswang, Erickson. Magaling silang magtago. Magbalat kayo. Magaling silang magkunwari. Pero hindi mo alam kung ano ang kaya nilang gawin kapag nakakita sila ng pagkakataon para patayin ka. Pinoprotektahan lamang kita mula sa kanya. Kaya ayoko na magtrabaho ka pa sa kanya. Ayoko may mangyari sa iyong masama. Kaya sundin mo na lamang ang utos ko, Erickson. Tila umurong ang dila ni Erickson sa isiniwalat ni Lolo Emmanuel. Ngunit sa huli, nagpasya siyang sundin ang lolo niya. Pero sa puso niya, isang bahagi pa rin ang ayaw maniwala na ang kanyang boss at kaibigan ay isa palang aswang. Lumipas ang mga araw na walang ibang iniisip si Erickson kundi ang pagiging aswang ni Diego. Hindi pa rin niya matanggap ang sinabi ng kanyang Lolo Emmanuel na si Diego na kanyang boss, ang taong nagbigay sa kanya ng trabaho at itinuring niyang kaibigan, ay isang aswang. Paulit-ulit niyang binalikan ang mga araw na magkasama sila ni Diego, ang paraan ng pagtawa nito, ang pagiging maalalahanin at ang likas nitong kabaitan. Wala siyang maalala ni isang insidente na nagdulot sa kanya ng pagdududa. Lahat ng kilos ni Diego ay normal, kahit ang pagiging mapagkawang gawa nito sa mga nangangailangan ay tila salungat sa imahe ng isang halimaw na nagpapanggap bilang isang tao. Ngunit kahit anong gawing pilit niyang isipin ang mga mabubuting bagay tungkol kay Diego, nananatili sa likod ng kanyang isip ang sinabi ng kanyang lolo.
Kilala niya si Lolo Emanuel. Hindi ito magbibiro o magsisinungaling tungkol sa isang bagay na kasing seryoso ng pagiging aswang. Ang mga kwento ng kanyang lolo nung bata pa siya tungkol sa pakikipaglaban nito sa mga halimaw sa dilim ay bumalik sa kanyang alaala. Alam niyang may kakayahan itong makilala ang isang aswang na nagtatago bilang isang tao. Gayunpaman, ang isang bahagi ng puso ni Erickson ay tila hindi pa rin kumbinsido. May bahagi nun na gustong baliwalain ang babala ng kanyang lolo at bumalik kay Diego upang itanong kung ano ang katotohanan. Ngunit kasabay ng kagustuhang yon ay ang takot na baka mapahamak siya sa kamay ni Diego kapag nalaman nito na alam na niya ang totoo nitong katauhan. Isang umaga, mag-isa si Erickson sa bahay dahil may binili sa tindahan ang kanyang lolo Emanuel. Nakaupo siya sa mahabang bangko sa labas ng kanilang bahay habang may hawak na isang tasa ng kape. Nakatingin siya sa kawalan habang ang utak niya ay patuloy na iniisip ang pagiging aswang ng boss niyang si Diego. Maya-maya pa ay tumigil ang isang pick-up truck sa tapat ng bahay nila. Kinabahan si Erickson dahil alam niya na pagmamay-ari ni Diego ang naturang sasakyan. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Hindi nagtagal ay bumaba na ng sasakyan si Diego at naglakad palapit sa kanya. Erickson, kumusta ka na? Hindi agad nakapagsalita si Erickson. Pinilit niyang kumalma pero dama niya ang kabang bumalot sa buo niyang pagkatao. At anong ginagawa niyo ho rito? Nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Ilang araw ka nang hindi pumupunta sa manukan. Namimiss ka na ng mga manok ko. Baka nga nagtatampo na mga yun sa'yo eh. Kasi di ka na nagpapakita sa kanila. Napangiti si Erickson ng bahagya pero agad yung nawala. Tumayo siya at huminga ng malalim. Boss, hindi na po ako magtatrabaho sa inyo eh. Pinagbawalan na po ako ng lolo ko. Humanap na lang po kayo ng iba na mag-aalaga sa mga manok nyo. Ha? Abay bakit naman? Ano ang dahilan? Hindi makasagot si Erickson. Ngunit sa pagkakataon na yon ay dumating na si Lolo Emanuel. Agad nitong hinarap si Diego. Ay, ikaw! Umalis ka rito, Diego! Wala kang karapatan na lumapit sa apo ko! Sandali lang po, Mang Emanuel. Bakit ba kayo galit sa akin? Anong kasalanan ko sa inyo? Hindi sumagot si Lolo Emanuel. Sa halip, pumasok ito sa bahay. Nagkatinginan sina Erickson at Diego. Halatang nagtataka si Diego habang si Erickson naman ay hindi mapakali. Ilang saglit lang, lumabas si Lolo Emanuel na may hawak na buntot ng pagi. Nakita ni Erickson ang pagkislap ng takot sa mga mata ni Diego nang makita nito ang hawak ni Lolo Emanuel. Huwag mong hintayin na gamitin ko sa itong hawak ko! Alam kong isa kang aswang, Diego. Hindi mo kami malilinlang. Baka hindi mo alam. Marami na akong nakaharap at napatay na kagaya mo nung araw. Kahit nasaan yung tao pa kayo, ay makikilala at makikilala ko pa rin kayo. Habang nakatingin si Erickson kay Diego at Lolo Emanuel, ay nararamdaman niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Diego. Tama ka, Mang Emanuel. Isa nga akong aswang. Kung ganun, lumayas ka rito. At kung hindi mo titigilan ang apo ko, mapipilitan akong bumalik sa pagiging manunugis at sisiguraduhin kong bukas na bukas ay wala ka ng hininga. Hindi umatras si Diego, bagkus nanatili itong nakatayo ng kalmado. Naiintindihan ko po ang galit nyo. Pero hindi ako kagaya ng mga aswang na nakalaban mo nun. Hindi ho ako pumapatay ng tao. Sa tingin mo ba ay kaya mong bilugin ang ulo ko? Lahat ng aswang ay masasama. Hindi mo ako malilinlang, Diego. Nagsasabi po ako ng totoo. Kapag nakakaramdam ako ng gutom, hindi tao ang binibiktima ko. Meron akong mga alagang baboy at kambing. Sila ang pinapatay ko at kinakain. Kaya ko rin kontrolin ang pagiging aswang ko. Nagkatinginan sina Erickson at Lolo Emanuel
Tahimik si Erickson habang halata naman ang hindi pa rin pagtitiwala ni Lolo Emmanuel. Hindi mo ako mapapaniwala ng ganyan-ganyan lang. Ang mga kagaya mo ay bihasa sa panlilinlang. Kung totoo ngang marami ka ng napatay na aswang, alam mo dapat kung paano malalaman kung kumakain at pumapatay ng tao ang isang aswang. Handa akong patunayan sa'yo na hindi ako kagaya ng iniisip mo. Sandaling katahimikan ang namayani sa tatlo. Matamang tinitigan ni Lolo Emmanuel si Diego na para bang sinusukat nito kung nagsasabi ito ng totoo o hindi. Sa huli, humakbang ito palapit kay Diego. Sige, pero tandaan mo, Diego, kapag nalaman ko nagsisinungaling ka, dito na matatapos ang buhay mo. Tumango si Diego at dahan-dahan itong binuka ang bibig. Lumapit pa si Lolo Emmanuel at maingat na sinilip ang loob ng bibig ni Diego. Makalipas ang ilang sandali, ay umatras si Lolo Emmanuel. Hindi ka nga kumakain o pumapatay ng mga tao. Hindi po ako lumaki sa karahasan, Mang Emmanuel. Ang nais ko lang ay mamuhay ng normal kagaya niyong mga tao. Kung iniisip mo may balak ako masama kay Erickson, nagkakamali ho kayo. Kung gusto ko siya saktan, matagal ko na po sanang ginawa. Maraming beses na ako nagkaroon ng pagkakataon, pero nakakauwi pa rin siya sa inyo ng buhay at ligtas. Hindi kumibo si Lolo Emmanuel. Ramdam ni Erickson ang pagkapahiya nito. Kung may tiwala po kayo sa akin, aasahan ko si Erickson bukas ng umaga sa manukan ko. Gusto ko ang trabaho niya. Mahusay po siya. Masipag at maaasahan. Isa pa, malaki ang tiwala ko sa kanya. Pero kung hindi na siya babalik, maiintindihan ko rin naman po kung ano man ang desisyon niya, ay irerespeto ko yun. Matapos yun, ay tumalikod na si Diego at naglakad pabalik sa sasakyan nito. Nang makasakay na ito doon, ay agad nito yung pinasibad palayo. Pagkaalis ng sasakyan ni Diego, ay tahimik na pumasok sina Erickson at Lolo Emmanuel sa kanilang bahay. Litong-lito pa rin si Erickson, samantalang si Lolo Emmanuel ay tahimik na umupo at tila nahulog sa malalim na pag-iisip. Lolo, naniniwala po ba kayo sa sinabi ni Boss Diego? Oo, Erickson. Sa palagay ko ay nagkamali ako sa kanya. Hinusgahan ko kagad si Diego dahil isa siyang aswang. Pero habang iniisip ko mga sinabi niya sa akin, malakas ang pakiramdam ko na nagsasabi nga siya ng totoo. Isa siyang mabuting aswang na hindi pangkaraniwan sa kagaya niya. Wala siyang bakas na pumatay o kumain siya ng kahit na isang tao. Kung ganun po, Lo, pwede na po ba akong bumalik sa manukan niya? Kung sigurado kang kaya mo magtrabaho sa piling ng isang aswang, wala kang dapat na ikatakot. Sige, iyo, hindi kita pipigilan. Pero tanungin mo muna ang sarili mo. Hindi ka ba natatakot kay Diego? Kahit alam mong isa siyang aswang. Napatingin si Erickson sa sahig at nag-isip. Ang mga alaala ng kabutihan ni Diego ay naglaro sa kanyang isipan. Ngunit ang katotohanan ng aswang ito ay nanatiling mabigat sa kanyang puso. Nang sandaling yon, ay hindi agad siya nakapagdesisyon kung dapat ba siyang bumalik sa pagtatrabaho sa manukan ni Diego. Kinagabihan, habang nakahiga si Erickson sa papag, ay tulala siyang nakatingin sa kanilang kisame. Hanggang sa oras na yon, ay iniisip niya pa rin kung ano ang magiging desisyon niya. Sa totoo lang, pwede na siyang wag magtrabaho kay Diego kung hindi maaalis ang takot niya. Ngunit sa tuwing pumipikit siya, ay bumabalik sa kanya ang mga alaala na kasama niya si Diego. Yung pagturo sa kanya ni Diego sa mga gawaing manukan, yung binigyan siya nito ng 1,000, yung kanyang mga balato, at ang mga payo nito, at ang mga sandali na nagpapakita ito ng kabutihan sa kanya. Kaya lang, ang katotohanan na isang aswang si Diego, ang patuloy na nagbibigay ng takot sa kanya. Napagtanto ni Erickson na hindi niya kayang magdesisyon sa oras na yon. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili
na kung anuman ang unang magiging desisyon niya pagkagising niya bukas ng umaga, ay yun na ang kanyang gagawin. Tuluyan nang pumikit si Erickson para matulog at taimtim siyang nagdasal na sana ay gabayan siya ng Diyos sa kung anuman ang magiging desisyon niya bukas ng umaga. Kinaumagahan, nagising si Erickson sa sinag ng araw na tumatagos mula sa nakabukas na bintana sa kwarto nila ni Lolo Emmanuel. Siya na lamang ang naroroon at wala na sa tabi niya ang kanyang lolo. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, isang malinaw na sagot ang agad na pumasok sa kanyang isip. Babalik ako. Magpapatuloy ako sa pagtatrabaho kay Boss Diego. Agad siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Nakita niya si Lolo Emmanuel na nag-aayos ng lamesa para sa almusal nila. Aba, gising ka na pala. Kumusta naman ang tulog mo? Ayos naman po, Lo. Lo. Oo nga po pala. Nakapagdesisyon na po ako. Babalik po ako sa manukan ni Boss Diego. Tumigil sandali si Lolo Emmanuel at tinitigan si Erickson. Maya-maya pa ay sumilay ang isang ngiti sa mukha nito. Mabuti kung gano'n, Apo. Natutuwa akong nagpasya ka ayon sa nararamdaman mo. Ang importante lang naman alam mong kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Matapos ang kanilang almusal, ay inayos ni Erickson ang kanyang sarili. Matapos yun, ay nagpaalam na siya kay Lolo Emmanuel upang magtungo sa bahay ni Diego. Lo, alis na po ako. O sige, mag-iingat ka, Erickson, at pagbutihin mo ang trabaho mo. Tumango si Erickson at naglakad palabas ng bahay habang tinatahak niya ang daan patungo sa manuka ni Diego. Dama niya ang bahagyang kaba, pero mas lamang ang saya niya dahil alam niya na tama ang desisyon niyang yon. Nais pa rin niyang magtrabaho kay Diego kahit na isa pa itong aswang dahil naniniwala siya sa kabutihan na meron ang puso nito. Pagdating ni Erickson sa bahay ni Diego ay nakita niya itong nasa manukan. Abala si Diego sa pagpapakain ng mga manok. Nakasuot pa si Diego ng lumang sombrero at baka sa mukha nito ang pagod pero may kasiyahan sa ginagawa. Napansin ni Erickson ang lalagyan ng pagkain na hawak nito. Agad siyang lumapit at nakangiti niyang kinuha ang lalagyan ng pagkain kay Diego. Boss Diego, akin na po yan. Trabaho ko po yan eh. Napatingin si Diego sa kanya. Gulat na gulat ito nang makita siya. Saglit itong natigilan bago nagliwanag ang mukha nito na sinundan ng malaking ngiti. Erickson, bumalik ka! Pinayagan ka ba ng Lolo Emmanuel mo na magtrabaho ulit sa akin? Opo, boss. Pero sabi po ng lolo ko, ako raw po ang dapat magdesisyon. Kaya ito po, nagdesisyon po ako. Itutuloy mo ang pagtatrabaho mo dito? Oo naman, Boss Diego. Nako, maraming salamat, Erickson. Alam mo, namimiss ka na talaga ng mga manok ko eh. Kahit ako, miss na rin kita. Pero tanong ko lang, sa mga nalaman mo, hindi ka ba natatakot sa akin? Ngayong alam mo na kung ano talaga ako. Alam nyo, bossing, sa totoo lang po natakot talaga ako, di ba? Kahit sino naman po. Sino ba naman ang hindi matatakot sa isang aswang? Pero naisip ko rin na wala po akong dapat ikatakot sa inyo. Dahil na siguro naman po ni Lolo na hindi ka po pumapatay ng tao. At kagaya po ng tiwala nyo sa akin, boss, malaki din po ang tiwala ko sa inyo. Nako, maraming salamat, Erickson. Malaking bagay na nandito ka na ulit. At dahil alam mo na ang lahat-lahat sa akin, kahit anong oras na gusto mo, ay pwede ka nang pumasok sa bahay ko. Hindi mo na kailangan magpaalam. Yes! Sa wakas, makikita ko na rin po ang loob ng mansyon nyo, bossing. O paano? Magtrabaho ka na muna dyan ha. Tapos mamaya maghahanda ako ng merienda. Ikaw na ang bahala dyan ha. Masayang tumango si Erickson. Pakiramdam niya ay mas naging palagay ang loob ni Diego sa kanya dahil wala na itong inililihin sa kanya.
Matapos mapakain ni Erickson ang mga manok, ay pumasok na siya sa loob ng bahay ni Diego. Napanganga siya sa pagkamangha dahil maayos at malinis ang loob ng bahay. Nakita niya si Diego sa kusina at agad siya nitong pinapunta roon. Oh, ikaw pala Erickson. Halika, maupo ka na. Ihahanda ko ng merienda natin. Umupo na sa hapagkainan si Erickson at habang naghihintay sa paghahanda ni Diego ng pagkain, ay pinagmasdan niya ang buong paligid. Napansin niya ang malaking lamesa na naroon na napapalibutan ng maraming upuan. Nagtaka siya kung bakit ganun karami ang upuan sa hapagkainan sa bahay ng isang taong mag-isa lang naman doon. Hindi niya napigilang magtanong nang dumating si Diego, dala ang pinggan ng kakainan at 2 baso ng malamig na orange juice. Umupo na rin ito sa tapat niya. Boss Diego, tanong lang po. Napansin ko kasi bakit po ang daming upuan dito? Nasaan po ba ang pamilya nyo? Wala na sila, Erickson. Mag-isa na lang ako. Paano pong wala na sila? Nasa ibang bansa ba sila lahat o nakatira sa ibang lugar? Pinatay sila ng mga tao nung nalaman nilang aswang ang pamilya ko. Pero ang totoo, hindi kami pumapatay ng tao, Erickson. Kahit kailan, hindi namin ginawa yon. Pinatay sila at nasaksihan ko ang lahat habang nakatago ako. Bahagyang naluha si Erickson sa sinabi ni Diego. Hindi niya maisip kung gaano kasakit na makita na pinapatay ang iyong pamilya. Nakaligtas ako nun. Nagawa kong makatakas at makalayo. Doon na ako kinupkop ng tito ko na siya nagbigay sa akin ng agimat na swerte sa sugal at siya rin ang tumulong sa akin para makontrol ko ang pagiging aswang ko. Napabuntong hininga si Diego at bahagyang ngumiti. Pero sa kabila ng ngiti nito ay bakas pa rin sa mata nito ang lungkot. Alam mo kung bakit marami pa ring upuan dito? Iniisip ko kasi nakasama ko pa rin na kumakain dito ang buong pamilya ko. Para kahit papano, pakiramdam ko hindi ako nag-iisa. Nanahimik ng sandali si Erickson. Damang-dama niya ang lungkot sa boses ni Diego. Boss, pasensya na po kung natanong ko pa yon. Hindi ko kasi alam na gano'n na nangyari sa kanila. Ayos lang, Erickson. Alam kong hindi mo naman sinasadya. Kahit paano ay gumaan din ang pakiramdam ko kapag naikikwento ko yun sa ibang tao. Nagsimula na silang kumain na 2. Marami pa silang napag-usapan at dahil doon ay mas lalo pa nilang nakilala ang isa't isa. Pagsapit ng hapon ay tinapos na ni Erickson ang trabaho niya sa manukan ni Diego. Nagpaalam na siya rito at ihahatid pa sana siya nito, pero tumanggi na siya at alam niya na malaking abala na yon para sa kanyang boss. Habang naglalakad pa uwi si Erickson mula sa bahay ni Diego, ay hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan sa dahilan na hindi niya alam. Naisip niya ang kanyang lolo kaya binilisan niya ang paglalakad. Ngunit biglang may humintong isang lumang itim na SUV sa tabi niya, kaya napahinto na rin siya sa paglalakad. Bumukas ang bintana at sumilip roon si Baron. Ngumisi ito na parang may hindi maganda itong gagawin. Oh, Erickson! Sakay na! May pupuntahan tayo. Hindi nakapagsalita si Erickson. Sumilip siya sa loob ng sasakyan at nakita niya ang 5 lalaki na kasama ni Baron. Lahat ng lalaki ay nakatingin sa kanya na mas lalong nagpatindi sa takot na kanyang nararamdaman. Ano, Erickson? Tutulala ka na lang ba niyan? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa'yo? Pasensya na, Baron Kailangan ko nang umuwi. Naghihintay na ang lolo ko sa akin. Alam niya na pauwi na ako. Biglang naglaho ang ngiti ni Baron. Alam mo, Erickson, ang ayaw na ayaw ko sa lahat ay yung tinatanggihan ako. Gusto mo bang malaman kung ano ang ginagawa ko sa mga taong tumatanggi sa akin? Kinabahan si Erickson. Hindi niya alam kung ano ang maaaring gawin ni Baron
kung patuloy siyang tatanggi. Napatingin siya sa kanyang paligid, pero walang ibang tao na pwede niyang hingan ng saklolo. Tumango na lang siya at pilit na ngumiti. Sige, sasama na ako sa inyo. Binuksan ni Baron ang pinto ng sasakyan at agad na pumasok doon si Erickson. Pagkaupo niya ay agad siyang pinilibutan ng grupo ni Baron. Tahimik ang biyahe, pero ramdam niya ang tensyon sa loob ng sasakyan. Ilang minuto lang ay nakarating sila sa isang lumang warehouse na tila matagal nang hindi ginagamit. Pagpasok nila, tumambad kay Erickson ang isang mahabang lamesa na puno ng bote ng alak at ilang plastik na baso. Agad na pumesto sina Baron sa mga bangko na naroon. Huwag kang matakot, Erickson. Wala kaming gagawing masama sa'yo. Mangyaring kaarawan ko kasi ngayon. Gusto ko lang namang makainuman ang nag-iisang kaibigan ni Diego. Dahil alam kong hindi sasama si Diego sa amin. Maligayang kaarawan sa'yo, Baron. Pero, kasi, hindi ako umiinom eh. Ano ka, bata? Kahit nga mga teenager nag-iinom na ngayon. Hindi ka ba marunong makisama? Birthday ko ngayon. Hindi ka ba nakikinig? Sige. Iinom na ako, pero konti lang ha. Ayan! Ganyan dapat. Huwag kang matakot, bata. Masaya lang tayo rito. Happy-happy lang. Inabutan ni Baron si Erickson ng isang baso na puno ng alak. Nanginig ang kamay niya nang tanggapin niya yon. Dahil sa takot na baka saktan siya ni na Baron, ay ininom niya ang laman na alak ng baso. Nang gumuhit ang alak sa kanyang lalamunan, ay napangiwi siya sa lasa nun. Para yung blade na gumuhit sa kanyang lalamunan. Halos masuka siya, pero pinigilan na lang niya ang kanyang sarili. Matapos ang unang tagay ni Erickson, ay naging sunod-sunod na yon. Tahimik lang siyang nakikinig sa usapan ni na Baron at ng mga tauhan nito. Habang tumatagal ang inuman, ay ramdam na ni Erickson na umiikot na ang paligid niya. Hindi siya sanay na uminom, pero ayaw niyang tumanggi sa grupo ni Baron. Hindi niya kayang makipagsabayan sa mga yon na parang ginagawa lang tubig ang alak. Maya-maya pa ay tinapik siya ni Baron sa balikat na ikinagulat niya. Alam mo, Erickson, napakaswerte talaga ng amo mong si Diego. Kahit kailan, hindi siya natatalo sa sabong. Oo nga, Baron. Ang galing niya talaga. Alaga kasi ng gusto ang mga manok niya, kaya kapag isinabak niya sa laban, talagang sigurado ang pagkapanalo. Nagpalitan ng tingin ang grupo ni Baron at may bahagyang ngising sumilay sa labi ng mga yon. Tumikhin si Baron. Talaga bang yun lang ang dahilan? Sigurado ka ba, Erickson? Wala bang ibang sikreto si Diego? Napahinto si Erickson. Lasing na siya at halos wala ng preno ang kanyang bibig. Napaisip siya saglit bago nagsalita. Meron. Ano yon, bata? Baka pwede mong sabihin sa akin. Hindi pwede. Sikreto nga, di ba? Huwag kang mag-alala. Magaling ako magtago ng sikreto. Sa atin lang yon. Kaya nga kung ano man ang sasabihin mo, mananatili pa rin sikreto, bata. Ano kasi, alam nyo, si Diego, ang totoo niyan meron siyang agimat. Agimat? Anong klaseng agimat? Agimat. Kaya swerte siya sa sabong. Pero, huwag niyong kukunin yun ha. Maghanap kayo ng sarili niyong agimat. Nagtawanan ang mga tauhan ni Baron, habang si Baron naman ay tila natuwa sa narinig. Huwag kang mag-alala, Erickson. Hindi kami magnanakaw. Hindi namin kukunin ang agimat ni Diego. Nagpatuloy ang inuman nila, habang si Erickson ay unti-unti nang nakakaramdam ng pagkahilo hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Ang huling narinig niya bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang tawanan ng grupo ni Baron na para bang may binubuong plano ang mga ito.
Nang magising si Erickson, ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa gilid ng kalsada. Nakahandusay siya roon at ramdam niya ang matinding sakit ng ulo at pagkahilo. Pilit niyang inilala ang nangyari, ngunit ang tanging malinaw sa isip niya ay ang pag-aya ni Baron na sumama siya rito at ang pagpunta nila sa isang lumang warehouse. Pagkatapos nun, ay blanko na ang kanyang alaala. Tumayo siya ng dahan-dahan at hinilot niya ang kanyang sentido para maibsan ang pananakit ng kanyang ulo. Halos madapa pa siya sa panghihina habang naglalakad pauwi sa kanila. Pagkarating niya sa bahay nila, sinalubong siya ni Lolo Emmanuel na bakas ang pag-aalala sa muka. Erickson, iho! Abay, saan ka ba nang galing? Ano nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Lolo, inaya po kasi ako ni Baron eh. Sumakay po ako sa sasakyan niya tapos dinala po ako sa isang warehouse. Nag-inuman po kami doon kasi sabi po niya birthday daw po niya. Pagkatapos po nun wala na po ako maalala sa mga sumunod na nangyari. Nagising na lang po ako na nasa gilid po ako ng kalsada. Malamang po sila po nag-iwan sa akin doon. Sinong Baron na sinasabi mo? Kaibigan mo ba? Siya po yung siga doon sa sabungan, Lolo. Sinabi po sa akin ni Diego na iwasan ko siya. Pero hindi ko po siya natanggihan na pilitin niya po akong sumama sa kanila eh. Natakot po ako na baka kung anong gawin niya sa akin eh. Hayaan mo na yun. Salamat na lang sa Diyos at ligtas ka pa rin nakauwi, Erickson. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Labis ako nag-alala. Kaya nga po, Lolo eh. Pasensya na po kayo. Kahit nga po ako hindi makapaniwala na makakauwi ako ng buhay eh. Pasensya na po kung pinag-alala ko po kayo, Lolo ah. Lo, magpapahinga lang po ako sandali. Mamaya po pupunta po ako sa bahay ni Boss Diego para magtrabaho. Aray, sakit ng ulo ko. O sige, magpahinga ka na muna. Pero Erickson, mag-ingat ka palagi. Huwag ka nang sasama ulit sa Baron na yon. Opo, Lo. Di lang po talaga ako nakatanggi sa kanya kahapon eh. Dahil natakot po talaga ako. Ang dami niyang kasamang bodyguard. Tumalikod na si Erickson sa kanyang lolo at naglakad na siya papasok sa kanyang kwarto. Agad siyang humiga at habang nakahiga ay pilit niyang inisip kung ano ang tunay na nangyari sa kanya nung gabing yun. Ngunit kahit na anong gawing paghalukay niya sa kanyang isipan ay wala talaga siyang maalala. Pagkagising ni Erickson ay ramdam pa rin niya ang kaunting bigat ng kanyang buong katawan. Ngunit minabuti niyang bumangon dahil may trabaho pa siya sa araw na yon. Naghilamos siya at nagbihis ng malinis na damit bago tumungo sa bahay ng kanyang amo na si Diego. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Diego na naglilinis ng kulungan ng mga manok. Agad siyang lumapit at nahiya siya dahil ang amo na niya ang gumawa ng dapat ay trabaho niya. Naku, bossing. Pasensya na po ah. Tanghali na po ako dumating. Bakit ngayon ka lang? Ayos ka lang ba? Akala ko kung ano na nangyari sa'yo eh. Bossing, medyo masama lang po kasi ang pakiramdam ko kaninang umaga eh. Pero ayos na po ako ngayon. Hindi na binanggit pa ni Erickson ang tungkol sa pakikipag-inuman niya kina Baron kagabi dahil baka mag-alala lang si Diego kapag nalaman ito yon. Kung ganun dapat hindi ka na lang muna nagpunta rito kung masama pala ang pakiramdam mo. Mas makabubuti kung makapagpahinga ka ng maayos. Kaya ko naman po, boss. Ayoko po mamiss ako ng mga manok nyo at baka magtampo na naman po sila sa akin. Ikaw talaga. Nag-aalala lang ako sa'yo, Erickson. Pero kung kaya mo talaga, hayaan na lang kita magtrabaho. Basta kung hindi mo na kaya, ay magsabi ka lang sa akin ha. Walang problema sa akin yun. Tumango si Erickson at nagsimula na siyang magtrabaho. Ngunit habang abala siya sa pagpapakain ng mga manok, ay pinilit pa rin niyang alalahanin ang nangyari kagabi. Paulit-ulit niyang iniisip ang bawat detalye mula sa pagsakay niya sa sasakyan ni Baron hanggang sa pag-iinom nila sa warehouse. Ngunit kahit na anong pilit niya, ay hindi niya na maalala ang nangyari pagkatapos niyang malasing. Pagsapit ng hapon,
ay nagpaalam na si Erickson kay Diego dahil tapos na ang kanyang trabaho para sa araw na yon. Habang naglalakad siya pauwi, ay napansin niya ang isang itim na SUV na mabilis na dumaan sa tabi niya. Agad niyang nakilala ang naturang sasakyan at alam niya na sasakyan yon ni Baron. Sinundan niya yon ng tingin at napagtanto niya na pupunta yon sa direksyon ng bahay ni Diego. Bigla siyang nakaramdam ng kaba at takot. Hindi na nagdalawang isip si Erickson na maglakad pabalik sa bahay ni Diego. Nakita niyang huminto ang SUV sa harapan ng bahay ni Diego. Mula roon ay bumaba si Baron kasama ang mga tauhan nito. Palihim na naglakad si Erickson papalapit sa bahay ni Diego at nagtungo siya sa gilid ng bahay. Nang pumasok sina Baron sa loob ng bahay, ay sumilip siya sa nakabukas na bintana sa sala. Nakita niyang kinausap ni Baron si Diego, ngunit maya-maya lang ay dalawang lalaki ang humawak kay Diego sa magkabilaang braso nito. Nasaan ang agimat na pampaswerte mo sa sabong? Hindi sumagot si Diego. Nakatitig lang ito kay Baron habang bakas ang galit sa mukha nito. Diego! Huwag mo akong subukan. Alam kong meron kang agimat na ginagamit para manalo ka sa sabong. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at magsalita ka na lang. Tahimik pa rin si Diego ng mga sandaling yon hanggang sa napuno na si Baron at bigla na lang nitong sinuntok si Diego sa sikmura. Halos mapaluhod naman si Diego sa tindi ng sakit. Ngunit hindi pa rin ito nagsalita. Ayaw mo pa rin magsalita, ha? Matigas ka? Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Doon na sinimulang bugbugin ni Baron at ng mga tauhan nito si Diego. Magkakasunod na suntok at sipa ang natanggap ni Diego. Lahat ng yon ay nasaksihan ni Erickson mula sa bintana. Gusto niyang sumigaw o tumulong, ngunit natakot siyang madamay. Isa pa, alam niya na wala siyang laban kina Baron. Huling hirit na to, Diego. Nasaan ang agimat? Kahit ilang beses ka pang magtanong, hindi ko sasabihin kung nasa ang agimat. Dahil alam ko, nagagamitin mo yun sa kasamaan. Huwag ka nang magmatigas pa. Uulitin ko ang tanong. Nasaan ang agimat? Hindi pa rin sumagot si Diego. Sa puntong yun ay mas tumindi ang galit ni Baron. Nanlaki na ang mga mata ni Erickson nang maglabas ng kutsilyo si Baron at sa harapan ng mga tauhan nito ay bigla nitong sinaksak si Diego sa tiyan. Akala ni Erickson ay isang beses lang yung gagawin ni Baron, ngunit ang isang saksak ay nasundan pa ng isa at ng isa pa hanggang sa maging sunod-sunod na yon. Pinuno ng tawanan ng mga tauhan ni Baron ang bahay ni Diego. Nang huminto sa pagsaksak si Baron, ay bumagsak na ang katawan ni Diego sa sahig at halos naliligo na ito sa sarili nitong dugo. Tinignan ni Baron si Diego at napangiti ito nang makita ang kwintas ni Diego. Aba, tignan mo nga naman. Nandito lang pala ang hinahanap ko. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakita ni Baron ang agimat na nakasabit sa leeg ni Diego. Agad nito yung kinuha at itinaas sa ere na parang isang tropeyo. Ito lang naman pala ang kailangan natin. Kung ahas lang ito, kanina pa tayo tinuklaw. Halos hindi makagalaw si Erickson sa nasaksihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagtama ang mga mata nila ni Diego. Nakita niya sa mga mata nito na sinasabi nito na umalis na siya at tumakas. Maghukay na kayo sa likod ng bahay, mga bata. Doon natin ibabaw ng taong ito. Walang dapat na makaalam nito. Sa sobrang takot ni Erickson na madamay, ay agad siyang tumakbo palayo. Habang tumatakbo, hindi niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang luha sa pagkasawi ng kanyang kaibigan at boss na si Diego. Wala man lang siyang nagawa na tulungan ito,
dahil pinangunahan siya ng takot. Bukod doon, ipinagtataka rin niya kung paano nalaman ni Baron ang tungkol sa agimat na meron ang kanyang amo. Nang makauwi si Erickson sa bahay nila, ay nakatulala siya at nangingilid pa rin ang mga luha. Nakasalubong niya si Lolo Emmanuel sa pintuan na palabas na sana ng bahay. Oh, nandito ka na pala. Susunduin na sana kita sa bahay ni Diego dahil hindi ka pa umuwi. Ano nangyari sa'yo? At para kang nakakita ng multo. Wala po, Lolo. Medyo pagod lang po ako. Ang dami ko po kasing ginawa ngayon sa manukan kaya ngayon lang po ako nakauwi. Abay, ganun ba? Mabuti pa'y maghapunan na tayo. Alam ko nagugutom ka na. Ikaw na lang po munang kumain, Lolo. Nagmerienda naman po kasi ako kanina bago po ako umuwi. Magpapahangin na lang po muna ako dito. O siya, sige. Magpahinga ka na. Ipagtatabi na lang kita ng ulam. Para kung sakali na magutom ka mamaya meron kang makakain. Hindi na nagsalita pa si Erickson at dumiretso na siya sa kanilang maliit na silid. Pagkapasok doon ay humiga siya sa papag habang nakatingin sa kawalan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang brutal na eksenang nasaksiyan niya kanina, ang mga suntok, ang mga saksak, at ang huling tingin ni Diego sa kanya. Lahat yun ay parang bangungot na ayaw siyang lubayan. Paulit-ulit ding tinatanong ni Erickson kung bakit wala siyang nagawa upang tulungan si Diego. Pakiramdam niya ay napakaduwag niya para hindi tulungan ang isang tao na tinulungan siya noon sa napakaraming bagay. Tumagilid siya at niyakap ang isang unan. Pilit niyang pinakalma ang sarili, ngunit sa bawat pagpikit niya ng mata, ang dugo ang katawan ni Diego ang nakikita niya sa kanyang isipan. Magdamag na tahimik na nagluksa si Erickson. Hindi niya kayang sabihin sa kanyang lolo ang nangyari dahil baka madamay ito. Alam niyang hindi niya makakalimutan ang araw na yun habang siya ay nabubuhay. Maagang nagising si Erickson kinabukasan. Pinilit niyang umaktong normal upang nang sa ganon ay hindi mahalata ni Lolo Emmanuel na meron siyang mabigat na dinadala. Matapos mag-almusal ay nagtungo siya sa bahay ni Diego. Ginawa niya ang karaniwan niyang ginagawa sa manukan nito. Pinakain niya ang mga manok at binigyan ng malinis na tubig. Pumasok siya sa loob ng bahay. Tumayo siya sa sala kung saan nangyari ang pagpatay kay Diego. Kahit kaunting bakas ng nangyaring krimen ay wala siyang nakita. Napatunayan niya na malinis gumawa ng krimen si Baron. Tila ba sanay na ang mga yon. Sunod niyang pinuntahan ang likod ng bahay. Doon ay nakita niya ang isang parte ng lupa na medyo buhaghag. Tanda na doon ibinaon ang katawan ni Diego. Marahang lumapit si Erickson sa parting yun ng lupa sa likod ng bahay. Hindi niya namalayan na magkakasunod na palang pumapatak ang kanyang luha. Napaluhod siya at doon ay tuluyan ng kumawala ang kanyang hagulgol. Boss Diego, patawad kung wala akong nagawa para iligtas ka. Patawarin mo ako kung naduwag ako, boss. Patawarin mo ako. Ilang minuto na nasa ganoong pwesto si Erickson. Hinayaan lang niya ang kanyang emosyon dahil doon lang niya yun pwedeng gawin. Bago siya umalis, nangako siya kay Diego na kahit wala na ito, ay hindi pa rin niya pababayaan ang mga alaga nitong manok. Mula sa bahay ni Diego, ay dumiretso si Erickson sa sabungan. Nais niyang balikan ang lugar kung saan sila unang nagkakilala ni Diego. Pagdating niya roon, halos sumikip ang kanyang dibdib nang makita niya si Baron na suot ang agimat ni Diego. Nakita siya ni Baron at nakangisi yung lumapit sa kanya. Pinilit ni Erickson na umaktong normal dahil sa takot na maramdaman ni Baron na alam niya ang ginawa nitong pagpatay kay Diego. Erickson!
Mag-isa ka yata. Nasaan ang boss mo? Hindi ko alam eh. Wala siya sa bahay niya nung nagpunta ako ron kanina. Baka may pinuntahan lang. Ganon talaga si Diego. Madalas ay umaalis nang hindi nagpapaalam. Tapos kung minsan, sobrang tagal na nawawala. Siya nga pala, Erickson. Maraming salamat sa'yo. Salamat? Para saan? Basta, maraming salamat, bata. O paano? Diyan ka na at magsisimula ng sabong. Nararamdaman ko na magiging swerte ang araw na ito para sa akin. O sige, bata, maiwan na kita. Nung beses na tinapik ni Baron ang balikat ni Erickson, napansin niya ang makahulugang tingin nito sa kanya bago ito maglakad palayo. Hindi maintindihan ni Erickson kung bakit, pero tila may kung anong bagay ang nagtatago sa pasasalamat na yon ni Baron sa kanya. Sa mga lumipas na araw, ay napansin ni Erickson na wala man lang naghahanap kay Diego. Naghintay siya na merong makapansin ng pagkawala nito. Ngunit tila ang mga tao sa lugar nila ay hindi masyadong kilala si Diego, kaya walang naghahanap sa lalaki. Maaari naman na magsumbong siya sa mga pulis, ngunit pinangungunahan siya ng takot dahil alam niya na protektado ng pulis ang grupo ni Baron at baka yun pa ang ikapahamak nila ng kanyang lolo Emmanuel. Isang umaga, muling nagtungo si Erickson sa sabungan. Sa tuwing naaalala niya si Diego, ay sa lugar na yun siya nagpupunta, maliban sa bahay nito. Pagdating niya roon, ay napansin niya ang hindi pangkaraniwang dami ng tao na nagkukumpulan sa gitna ng sabungan. Agad niyang naramdaman na may hindi magandang nangyari. Lumapit si Erickson upang alamin kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Sumiksik siya sa kumpulan hanggang sa nakita niya ang 3 lalaki na nakahandusay sa mismong pinagsasabungan ng mga manok na kung tawagin ay ruweda. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala niya ang 3 patay na puro tauhan ni Baron. Kalunos-lunos ang itsura ng mga bangkay, wakwak ang tiyan ng mga yon at ang mga lamang loob ay nagkalat sa lupa. Merong malalalim na kagat sa liig, braso at muka. Lahat ay nakabukas ang mga mata na parang takot na takot ang mga yon bago nalagutan ng hininga. Ang isang bangkay ay nakabukas ang dibdib at wala ng puso. Tila sinadyang gawing brutal ang pagpatay sa 3 yon. Halos masuka naman si Erickson sa tagpong nakita niya at hindi niya napigilan ang umatras at umalis sa kumpulan. Halos mawalan siya ng hininga sa takot at pagkabigla. Habang sumasagap siya ng hangin, ay bigla niyang nakita si Baron na nakatingin sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Erickson. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ang tingin ni Baron sa kanya ay nagdala ng kakaibang takot sa kanyang isipan. Agad siyang tumalikod at nagmamadaling umalis sa sabungan. Hindi na siya lumingon pa, kahit ramdam niyang sinusundan siya ng tingin ni Baron. Habang naglalakad siya pabalik sa bahay nila, ay isang hinala ang nabuo sa kanyang isipan. Tila wala sa sarili si Erickson nang makabalik siya sa bahay nila ni Lolo Emmanuel. Nanghihina siyang napaupo habang maputla ang kanyang muka. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng maraming yelo sa tindi ng panlalamig ng buo niyang katawan. Maya-maya pa ay pumasok doon si Lolo Emmanuel at agad nitong napansin ang itsura ni Erickson. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Erickson na po, ayos ka lang ba? Ilang araw na kitang napapansin na para kang wala sa sarili mo. Abay, ano ba problema? Wala po, Lo, wala po. Huwag niyo na lang po akong pansinin. Imposibleng hindi kita pansinin, iho. Dahil magkasama tayo sa iisang bubong. Akala mo ba hindi ko napapansin? Ilang araw ka nang ganyan na ba? Erickson, kung may problema ka sabihin mo sa akin. Tayong 2 na lang ang magkasama. Abay, sino pa ba magtutulungan kundi tayo lamang?
Napayuko si Erickson sa tapat ng kanyang lolo. Nag-ipon siya ng lakas ng loob para magsalita. Sa tingin niya ay hindi niya na kayang kimkimin pa ang lahat. Lo, galing po kasi ako sa sabungan eh. Nagkakagulo po mga tao ron kasi may 3 taong pinatay. Puro lalaki. Lahat po ng lalaking yun. Tauhan po ni Baron eh. Ano? Abay, paano sila namatay? Lo, wakwak po ang mga tiyan nila tapos nakalabas po mga lamang loob nagkalat po sa sahig. Marami rin silang kagat at kalmot sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Sa itsura po nila, malakas po ang kutob ko. Aswang po ang pumatay sa kanila. Sandaling natigilan si Lolo Emmanuel. Kita ni Erickson sa mukha ng matanda na may nabuong hinala rito. Si Diego ba ang pumatay sa kanila? May alitan ba sila ni Baron? Si Diego lang ang kilala kong aswang dito sa lugar natin. Si Boss Diego lang po ang alam kong pumatay sa kanila. Pero ano po eh, Pero ano? imposible po kasi na si Boss Diego ang pumatay sa kanila, Lo. Dahil wala na po si Boss Diego. Patay na po siya, Lo. Patay na siya. Pinatay siya ni na Baron. Anong ibig mo sabihin patay na si Diego? Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko po alam kung paano po ipapaliwanag sa inyo, Lo eh. Nakita ko po mismo kung paano pinatay ni na Baron si Boss Diego. Hindi ko po alam kung anong paniniwalaan ko, Lo. Erickson, tumingin ka sa akin. Kailangan mong sabihin sa akin ang buong nangyari para maintindihan kita. Lo, sigurado akong patay na si Boss Diego. Patay na po siya. Patay na siya, Lo. Nakita ko po mismo kung paano siya pinatay ni na Baron. Binugbog muna nila si Boss Diego. Kasi gustong kunin ni Baron yung agimat ni Boss Diego na pampaswerte sa sugal. Pero hindi sinabi ni Boss Diego kung nasa ng agimat kaya nagalit si Baron. Paulit-ulit niyang sinaksak si Boss Diego gamit ang isang kutsilyo. Tapos nang patay na si Boss Diego, ibinaon nila ang katawan nito sa likod ng bahay. Natakot po ako magsalita kasi alam ko na malakas ang kapit ni na Baron sa mga pulis. Natatakot po ako para sa buhay natin, Lo. Pero yung mga pinatay na tauhan ni Baron, malakas po ang pakiramdam ko na si Boss Diego ang gumawa nun. Pero paano yun mangyayari kung patay na siya? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Emmanuel. Ipinatong nito ang isang kamay sa hita ni Erickson. Erickson, iho. Kailangan natin masiguro kung patay na nga ba talaga si Diego para masagot ang lahat ng gumugulo sa isip mo ngayon. Pero Lo, paano po natin gagawin yun? Kailangan nating hukayin ang pinaglibingan kay Diego. Hindi ko kayang gawin yun, Lo. Natatakot po ako eh. Erickson, iho. Paano kung hindi talaga patay si Diego? Kailangan malaman natin ang katotohanan. Wala tayong ibang pagpipilian kundi ang gawin yon. Lalong lumalim ang kaba at takot ni Erickson sa kanyang sarili. Pero alam niya na tama ang kanyang lolo. Hindi ko po alam, Lo, kung kakayanin ko. Kaya nga sasamahan kita. Mamayang gabi, pupunta tayo kung saan ninilibing si Diego. Huhukayin natin yon para malaman natin ang totoo. Hindi na nagsalita pa si Erickson. Iniisip pa lang niya na makikita niya ang naaagnas na bangkay ni Diego ay kinikilabutan na kagad siya. Ngunit mukhang wala na talaga siyang pagpipilian kundi gawin ang ideya ni Lolo Emmanuel. Kinagabihan ay nagtungo na nga sina Erickson at Lolo Emmanuel sa bahay ni Diego. Dala ang isang pala, piko at gasera. Nakakabingi ang katahimikan sa bakuran ni Diego. Agad silang nagtungo sa likod ng bahay at doon ay itinuro ni Erickson sa kanyang lolo kung saan inilibing ni na Baron ang amo niyang si Diego. Agad nilang sinimulan ang paghuhukay. Si Lolo Emmanuel ang nagbungkal ng lupa gamit ang piko, habang si Erickson naman ang naghuhukay gamit ang pala. Binilisan nila ang paghuhukay
dahil nais na nilang malaman ang katotohanan. Makalipas lamang ang ilang minuto, halos hanggang tuhod na ni Erickson ang lalim ng nahukay nila. Tuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. Palakas na rin ng palakas ang kabog ng dibdib ni Erickson. Paulit-ulit siyang nagdadasal na sana ay wala na roon ang katawan ni Diego, dahil kung ganon ay malaki ang posibilidad na buhay pa ito. Pero sa gitna ng kanilang paghuhukay ay may narinig silang mga yabag na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Napahinto sila at sabay na napatingin sa direksyon ng yabag. Sa tulong ng liwanag ng gasera ay nakita nila si Baron na kasama ang dalawa nitong tauhan na naglalakad papunta sa kinaroroonan nila. Armado ng baril ang tatlo. Huminto si na Baron ng ilang dipa ang layo mula kina Erickson. Baron, anong ginagawa niyo rito? Tama nga ang hinala ko. Alam mong pinatay namin si Diego. Umamin ka nga, Erickson. Ikaw ba ang pumatay sa mga tauhan ko? Naghihiganti ka ba dahil pinatay namin ang amo mo? Nagkakamali ka. Wala akong kinalaman doon. Pero kung pinatay man sila, dapat lang yun sa kanila. Dahil sa ginawa niyo kay Boss Diego. Napakatapang mo, Erickson. Pero tandaan mo, ang tapang na yan ang papatay sa'yo. Hindi ko hahayaan na saktan mo ang apo ko! Demonyo ka! Nagtawanan si Baron at ang mga tauhan nito sa sinabi ni Lolo Emmanuel. Bakit? Anong magagawa ng isang matanda na gaya mo, ha? Wala. Pero huwag ka mag-alala. Pagkatapos kong patayin ang apo mo, ikaw naman ang isusunod ko. At dyan sa hukay na yan ko kayo ililibing. Kasama ni Diego. Itinaas ni Baron ang baril at itinutok yun kay Erickson. Napayakap si Erickson kay Lolo Emmanuel. Nagsimula na siyang umiyak dahil pakiramdam niya ay katapusan na nila ng kanyang lolo. Baron! Baron, wag! Maawa ka! Ako na lang ang patayin mo! Huwag mo lang idamay ang lolo ko, nagmamakaawa ko sa'yo! Alam mo ba, Erickson, kung may dapat sisihin kung bakit namatay si Diego, ay ikaw yun. Alam mo ba nung nagiinuman tayo, ikaw mismo nagsabi sa akin ng tungkol sa kanyang agimat. Biglang natigilan si Erickson. Nanlaki ang kanyang mga mata habang unti-unting naging malinaw sa kanya ang mga sinabi niya nung nakipag-inuman siya kina Baron. Hindi ko sinasadyang sabihin yun. Nilasing niyo ako para sabihin ko kung anong sekreto ni Diego. Kaya nga ako nagpapasalamat sa'yo, di ba? Kasi ngayon, ako na ang siniswerte sa sabong. Nanghina si Erickson sa kanyang narinig, pero mas lalo siyang nanghina nang naglakad na si Baron palapit sa kanila. Itinutok nito ang hawak nitong baril sa noo niya. Nanginginig si Erickson habang mahigpit siyang yakap ni Lolo Emmanuel. Kahit katiting ay wala silang nakitang awa sa muka ni Baron. Ngunit lahat sila ay biglang natigilan nang umalingaw-ngaw mula kung saan ang isang nakakatakot na pag-angil na parang galing sa isang mabangis na hayop. Mula sa kung saan ay isang aswang ang inatake ang isa sa mga tauhan ni Baron. Napasigaw ito ng sunggaban ito ng aswang. Kinagat ng aswang sa liig ang lalaki at sinaksak ng aswang ang matatalim nitong mga kuko sa dibdib ng tauhan ni Baron. Winakwak ng aswang ang dibdib ng lalaki nang walang kahirap-hirap. Nagimbal si Baron sa nasaksiyan. Itinutok nito ang baril sa aswang at pinaputokan yun. Sunod-sunod ang pinakawalang bala ni Baron, ngunit sa bawat putok ng baril ay mabilis na nakakaiwas ang aswang. Sa isang iglap, nawala ang aswang sa kanilang paningin at hindi na nila nalaman kung saan yun nagpunta. Hindi nakapagsalita si Erickson, pero nagkaroon siya ng kutob na si Diego ang aswang na yun. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, ay may sayang bumangon sa puso niya dahil mukhang buhay pa talaga ang amo
at ang kaibigan niya na si Diego. Huwag kang magtago, hayop ka! Harapin mo ako! Biglang lumitaw ang aswang sa likod ng natitirang tauhan ni Baron. At sa isang mabilis na pagkilos, sinunggaban nito ang lalaki at pinilipit ang leeg nito hanggang sa narinig nila ang nakakapangilabot na tunog ng pagkabali ng mga buto nito sa leeg. Nang bumagsak sa lupa ang katawan ng lalaki, ay winakwak ng aswang ang tiyan nito at gamit ang matatalim nitong mga kuko ay walang awa nitong inilabas ang mga lamang loob ng tauhan ni Baron. Sino? Kasing halimaw ka! Muling itinaas ni Baron ang kanyang baril at sunod-sunod na pinaputukan ang aswang. Ngunit masyadong mabilis ang paggalaw ng aswang kaya kahit isa sa mga bala ni Baron ay hindi dito tumama. Tuloy-tuloy lang si Baron sa pagbaril sa aswang habang sumisigaw hanggang sa naubusan na ito ng bala. Sinakmal ng takot si Baron. Itinapon nito sa lupa ang baril. Nagimbal si Baron nang makita nito na nakatayo na ang aswang sa harapan nito. Unti-unting naglakad ang aswang palapit kay Baron. Sino ka? Anong klaseng halimaw ka? Hindi mo ba ako nakikilala, Baron? Ako lang naman, ang taong pinatay mo. Si Diego. Ikaw? Hindi! Imposible! Patay ka na! Pinatay na kita! At ngayon, ikaw naman ang papatayin ko. Nagpatuloy sa paglalakad ng aswang hanggang sa tuluyan itong nakalapit kay Baron. Ngunit biglang naglabas ng kutsilyo si Baron at mabilis nito yung isinaksak sa tiyan ng aswang. Buong gigil nito yung ibinaon sa katawan ng aswang habang nakangisi. O ano ha? Akala mo ba porkit aswang ka ay kaya mo na akong patayin? Nagkakamali ka. Si Baron ako. Kahit aswang ka pa, kayang-kaya kitang patayin ulit. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakabaon sa hukay ngayon, Diego! Paulit-ulit na sinaksak ni Baron si Diego sa tiyan. Sa pagkakataon na yon, ay alam na ni Erickson na kailangan niyang kumilos. Kinuha niya ang piko at tahimik na naglakad papunta sa likod ni Baron. Walang pagdadalawang isip na hinataw ni Erickson ng piko ang likod ni Baron. Tumusok ang piko sa likod nun. Napasigaw naman sa sakit si Baron. Huminto ito sa pagsaksak sa aswang at marahan itong humarap kay Erickson. Napaatras naman si Erickson ng mga sandaling yon nang makita ang galit na muka ni Baron. Humakbang si Baron papalapit kay Erickson, pero bago pa man ito makalapit sa kanya, ay mabilis na sinunggaban ng aswang ang leeg ni Baron. Marahas na hinila ng aswang ang laman ni Baron sa leeg at bumulwak mula roon ang masaganang dugo. Nang bumagsak na sa lupa si Baron, ay galit na paulit-ulit na kinalmot at kinagat ng aswang ang katawan ni Baron. Lasog-lasog na ang katawan ni Baron, ngunit tila wala pa ring balak huminto ang aswang. Hanggang sa lumapit na si Erickson sa aswang at marahan itong hinawakan sa balikat. Boss Diego, tama na! Tama na! Agad na huminto ang aswang nang marinig ang sinabi ni Erickson. Tumayo ito at unti-unti itong bumalik sa pagiging tao hanggang sa maging si Diego na, ang aswang. Humarap si Diego kay Erickson habang puno ng dugo ang mga kamay at bibig nito. Nang tuluyang bumalik na sa anyong tao si Diego, ay mabilis itong niyakap ni Erickson. Pumalas agad si Erickson sa yakap at hindi makapaniwalang tinignan ang kanyang among si Diego. Hindi ako makapaniwala, boss, na buhay ka pa! Akala ko talaga patay ka na, boss! Yun din ang akala ko. Pero matapos nila akong ibaon sa lupa, bigla ako nagising. Hindi ko alam kung paano yun nangyari. Pero naisip ko na baka hindi ko pa talaga oras kaya ginawa ko ang lahat para makaahon sa pinaglibingan nila sa akin. At bilang paghihiganti, napilitan akong pumatay. Hindi ko ginusto yun, Erickson.
Pero hindi ko mapapalampas ang ginawa sa akin ng mga hayop na yon. Naiintindihan naman namin ang ginawa mo, Boss Diego. Pero maraming salamat. Kasi kung hindi ka dumating, baka kami ni Lolo ang nakabaon sa lupa na yan. Saka sana, Boss, mapatawad niyo ako. Kung hindi ko po nasabi kay Baron ang tungkol sa agimat niyo, hindi sana nangyari ang lahat ng to. Wala akong magagawa, Boss. Nilasing nila ako, natakot ako, Boss eh. Tama na. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, Erickson. Narinig ko ang pinag-usapan niyo kanina. Alam ko na sinamantala lang ni Baron ang kalasingan mo. Hindi mo ginusto ang nangyari. At sa totoo lang, mabuti na rin ang nangyari yon. Dahil sa ginawa nila, nagkaroon ako ng dahilan para tapusin ang kasamaan nila, Baron. Sa pagkakataon na yon, ay lumapit na si Lolo Emmanuel sa kanila. Diego, maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin ng apo ko. Abay kung wala ka, hindi na namin alam kung paano kami makakaligtas. Pero, ano na ba ang plano mo ngayon? Tahimik na tumingin si Diego sa malayo at nag-isip ito ng malalim. Kailangan ko nang umalis sa lugar na ito, Mang Emmanuel. Hindi na ako maaari manatili pa rito. Dahil palagi ko lang maaalala ang lahat ng nangyari. Marami ako nasaktan. At kailangan ko magsimulang muli sa isang bagong lugar kung saan gagawa ulit ako ng magagandang alaala. Matapos ang pag-uusap na yon, ay itinuloy ni na Erickson ang paghuhukay at doon nila inilibing ang bangkay ni na Baron at ng dalawa nitong tauhan. Pero bago nila takpan ng lupa ang hukay, ay kinuha muna ni Diego ang agimat na suot ni Baron. Nagtaka si Erickson nang isinuot ni Diego sa liig niya ang agimat. Sinabi sa kanya ni Diego na simula sa araw na yon ay si Erickson na ang bagong may-ari ng agimat nito. Sinabi ni nito sa kanya na malaki ang tiwala nito na gagamitin yun ni Erickson sa tamang paraan. Ilang araw pa ang lumipas, nalaman na lang nila Erickson at Lolo Emmanuel na umalis na si Diego sa bahay nito. Maging ang mga manok nito ay wala na rin doon. Napatunayan din ni Erickson ang swerteng dala ng agimat. Pero hindi swerte sa sugal ang nakuha niya, kundi swerte sa buhay. Pinag-aral siya ng tita niya na nasa ibang bansa hanggang makatapos siya ng law. Maraming taon nang hindi nakikita ni Erickson si Diego, ngunit ang alaala nito at ang kabutihan nito sa kabila ng pagiging aswang ay habang buhay nang mananatili sa kanyang puso at alaala. Saan na naman ba ang tungo mo? At nakita kong